Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1174. Dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa fortuitous events. Ano nga ba ibig sabihin ng fortuitous events at ano mangyayari sa obligation ni debtor kapag may nangyaring fortuitous events? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1174. Except in cases expressly specified by the law or when it is otherwise declared by stipulation, or when the nature of the obligation requires the assumption of risk, no person shall be responsible for those events which could not be foreseen, or which, though foreseen, were inevitable. So dito sa Article 1174, pinag-uusapan ang tungkol sa fortuitous events. Fortuitous events. Yan. So ano nga ba itong fortuitous events? Actually, sinabi na dyan. Ito yung mga events which could not be foreseen or which though foreseen were inevitable. So, yun yung mga pangyayari na hindi mo ine-expect or hindi mo siya kayang i-predict kung kailan mangyayari. Or kung kaya man, hindi ka makakaiwas. So, may dalawang klase tayo ng fortuitous events. Ordinary at saka extraordinary. Okay? Extraordinary. Itong ordinary fortuitous events, ito yung mga events na kadalasan nangyayari or kaya mo siyang i-predict kahit paano. Pero again, hindi mo siya kayang iwasan. So usually happens or which could have been reasonably foreseen. Which could have reasonably foreseen. Yan. So ito yung mga madalas nangyayari, ano? Ito namang extraordinary, hindi siya kadalasan nangyayari at hindi mo siya kayang ma-predict na, na mangyayari o mangyayari talaga. Okay? So does not usually happen. Ano mga example nan? Eh di yung mga sunog, yan. Sunog, gera, hindi usual na baha, lindol, yan. Or yung mga uncommon na hindi mo kayang i-foresee. Okay? Ayan. And then, may dalawa tayong, again, kinds ng fortuitous events. Okay? So, meron tayong act of God, tsaka act of man. So, ang tawag pala natin dito sa fortuitous events is also force majeure. Force majeure. So, ano itong act of God? Okay? Ang act of God, edi hindi yung kayang gawin ng tao, kagaya ng natural occurrences or natural calamities. So, natural occurrences. So, hindi siya kayang gawin ng isang tao, no? Nakakatakot naman pag ikaw ang nagkokontrol ng bagyo. Okay? Isang tao ang nagkokontrol ng bagyo tsaka ng baha. Okay? Tapos itong mga act of man, ito naman yung mga tao ang may kasalanan or siya ang nag-cause ng pangyayari tao, no? So, ano mga example natin ng act of God? Ayan, so baha, bagyo, lindol, yan. Ito namang mga act of man, edi yung mga example natin, riots, mga strike. Halimbawa, pumapasok ka sa klase, ano? Tapos nag-strike ang mga jeepney driver. Hindi ka nakapasok. Sir, ako po ay late due to fortuitous event. Yan. Anong klaseng fortuitous event? Act of man po. Bakit? Kasi nagkaroon ng strike. Yan. So, okay namang gera. Okay? So, paano natin masasabi na may fortuitous events nga? Ano yung mga elements? So, dapat present itong mga elements para masabi nating may fortuitous event kasi may effect siya sa obligation ni debtor. Ang general rule kasi daw sabi, walang taong responsible no person shall be responsible para dun sa mga events na hindi niya kasalanan nangyari. O na wala siyang negligence, ha? Kailangan wala siyang negligence. So, ibig sabihin, pag si debtor hindi niya nagampanan yung kanyang obligation dahil sa isang fortuitous event, extinguish na yon. So, hindi na niya kailangan pang gawin kasi wala na yung obligation, wala na yung object. Okay? So, wala na obligation. So, paano natin malalaman kung may fortuitous event nga? So, una,
Number one, yung event or yung cause, the cause of the unforeseen and the unexpected occurrence must have been independent from the human will. Must have been independent of human will. Okay? Yan. Number two, para masabi nating may fortuitous event, so dapat lahat yan, ano? Yung event ay impossible to foresee. Event must be impossible to foresee. Or, kung possible man siyang ma-foresee, kagaya ng mga bagyo, kaya mong i-predict kung kailan siya babagsak or tatamaan sa Pilipinas, hindi siya kayang iwasan, no? Or, if foreseeable, okay, impossible to avoid. Impossible to avoid. No? Halimbawa, si Bagyo, tatama sa Pilipinas. Ipod muna natin yung Pilipinas para siya hindi matamaan. Hindi pwedeng ganun. Hindi siya kaya, no? So, kung hindi siya mapipredict, yan, or kung mapipredict man, imposible siyang maiwasan. So, hindi mo naman malalaman kung kailan magkakalindol, kailan magkakasunog, okay? Kung kailan magkakarayo. So, yan. So, pwede siyang maging fortuitous event. So, yan yung pangalawang element. Pangatlong element, okay? Dahil sa pangyayaring yon, hindi na kayang gampanan ni debtor yung kanyang obligasyon in a normal manner. Okay? Impossible. So, the occurrence must have been such as to render it impossible for the debtor to fulfill obligation in a normal manner. Yan. So, imposible na kay debtor na gampanan niya yung kanyang obligasyon. Halimbawa, kinontrata ko si A, pinturahan ko yung bahay niya. Pumayag si A. Yung bahay natangay ng bagyo. So ano pang pipinturahan ko? Wala na. So wala na akong obligation. O kaya naman, yung nag-iisa kong sasakyan, ibibigay ko kay A, pero naanod ng baha, nalaglagan ng landslide. So impossible na yon para sa akin ibigay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ha. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Basta walang negligence sa part ni debtor. Halimbawa, alam na may parating na bagyo kasi na-foresee mo naman eh. May pag-asa naman eh. Kumbaga, naibalita din naman. Hindi mo pa ipinasok yung sasakyan. Tapos ngayon, nalaglagan siya or naanod siya ng baha. So yun, nagkaroon ka ng negligence sa part na yun. So hindi ka mawawalan ng obligation. Meron pa din. Damages ka nga lang. Yun na yung ibibigay mo kasi nga specific yung object. O pangalawa sa exception, halimbawa ay generic yung object. Sabi ko, magbibigay ako ng isang sasakyan. Okay? Ng isang sasakyan, hindi sasakyan ko, isang sasakyan. Generic. So kahit na matangay ng bagyo yung sasakyan na dapat kong ibigay, dahil generic object, pwede pa rin ako magbigay ng isa pa. So hindi mawawala yung obligation. So may discuss natin yung mga exception. Okay? So, number four, dapat walang kinalaman si obligor doon sa fortuitous event. Okay? So, the obligor must have been free. Okay? Must have been free from any participation. From any participation. So, wala siyang kinalaman basically doon sa fortuitous event. Okay? Yan. So, ito yung mga elements, lahat dapat yan present para masabing may fortuitous events. Kasi ang general rule, no person shall be liable for
fortuitous event. Shall be liable for fortuitous events. Yun nga yung sinasabi sa huling part. No person shall be responsible for those events which could not have been foreseen, be foreseen, or which have, though foreseen, were inevitable. So basically, fortuitous events yun. So therefore, walang tao magiging liable sa anumang mga pangyayaring wala siyang kinalaman, hindi niya kayang gawin yun. Okay? Hindi niya na magagawa yung obligation niya. So, hindi siya liable doon. However, may exception tayo. So, hindi lahat ng pagkakataon ay walang liability sa fortuitous events. General rule lang. So, ano yung exception? Next slide tayo. So, exception dun sa general rule, una, kapag sinabi ng batas. So, expressly stated by the law. So, expressly, yan, sinabi mismo ng batas na kahit merong nangyaring fortuitous event, liable pa rin si obligor. So, expressly specified by the law. Halimbawa, example dun sa 1165, di ba? Sabi dun sa 1165, pag may nangyaring delay or kapag ipinangako mo ang isang bagay sa dalawang tao or higit pa na wala namang kinalaman sa isa't isa, responsible ka for fortuitous event. Okay? Hanggat i-deliver mo siya or hanggat hindi mo pa na-deliver. So basically, liable ka pa rin sa fortuitous event kasi nagkaroon nga ng delay or kaya naman pinangako mo yung iisang object sa dalawang tao. So example natin ito is 1165. Visit niyo yung lecture natin doon. So liable pa rin sa fortuitous event. Letter B, yan, sinabi, declared by the stipulation. So sinabi ng parties mismo sa isang kasunduan. So dito, kapag si debtor at si creditor nagkasundo or nag-agree na liable pa rin si debtor kung sakaling may fortuitous events, edi yung agreement na yon ang masusunod at hindi yung general rule. Okay? Letter C, when the nature of the obligation requires assumption of risk. Yan. Ito naman, kumbaga, obligation na talaga ay may kasamang risk. Ibig sabihin nito, yung assumption of risk, ito yung mga situation kung saan si obligor or si debtor may full knowledge dun sa risk. Tapos voluntarily, pinasok pa rin niya yung contract. Kumbaga, alam niyang may risk yun. So, tinuloy pa rin niya yung contract. Kaya naman yung obligation, may kasamang risk na yan. Okay? Yan yung mga example natin is mga insurance companies. Insurance companies. Halimbawa, kukuha ko ng life insurance. Okay? Tapos, one time na aksidente ako na ikinasawi ko, halimbawa. Tapos, hindi pwedeng sabihin ni insurance company na, ay wala po kaming kinalaman doon. Pasok po kami doon sa apat na elements. Sabi ng debtor or insurance. Hindi po namin ina-expect, wala po kaming kinalaman dyan, independent din sa amin. Okay, so 4227 po yan. Wala kaming liability dyan, sabi sa general rule, sabi ng insurance. Hindi pwede. Kasi yung nature ng obligation mo, kasama na doon yung risk na magbabayad ka pag may namatay doon sa life insurance. Okay, so therefore, kasama yung risk doon sa nature ng obligation mo. So mayroon ka pa rin obligation kahit na may fortuitous events. Another example, merong isang nagdi-deliver or may isang barko, carrier. Tapos nagdi-deliver siya ng mga delikadong bagay. Halimbawa, dinamita kasi ginagamit sa mga pagmimina. Kasi yung iba may ginagamit naman eh. Pwede naman. So one day, yung vessel sumabog ngayon yung dinamita. So na-damage ngayon yung iba pang mga vessel habang naka-dock, habang ano yung barko sa nakadaong yung barko. Sumabog yung dinamita, nadamay din yung ibang mga vessels or barko. Okay? So sabi ng owner nung barko na pinagsabugan ng dinamita, hindi po kami liable dyan kasi 4227 po ang nangyari. Hindi pwede yon. Kasi una pa lang, alam mong dinamita ang inyong tinatransport. So may risk na sumabog siya. Pero tinuloy mo pa din voluntarily yung pagpasok sa kontrata. So kasama na sa obligation mo yung risk
na pinasok mo din. So, liable ka pa din kahit na fortuitous events. Yan. So, yun yung sinasabi sa letter C natin. So, ito yung mga exception sa general rule na hindi lahat ay mawawalan ng obligation kapag nagkaroon ng fortuitous events. Pag sinabi ng batas, actually marami pa yun yung pag sinabi ng batas, no? Hindi na natin iisa-isahin. Pero example nga nun, 1165. Okay? Another one, declared by stipulation, pinagkasunduan na may liability pa din. And letter C requires the assumption of risk. And then, sinong dapat magpatunay? Burden of proving. Who will prove na ano talaga, na may fortuitous event? Ay, sabi halimbawa, ako, bibigay ko nga yung sasakyan ko kay A. Tapos sabi ko, naku, A, ay yung sasakyan ko ba na dapat ibibigay ko sa ano, na naanod sa baha? Okay? Hindi ko na may bibigay. Yan. So ngayon, sasabihin ni A, o sige, patunayan mo. Yan. Kung sino man ang nagsasabing may fortuitous event, siya ang dapat magpatunay. Okay? Invokes it, whoever invokes has the burden of proof. Kung sinong gumagamit ng dahilan na fortuitous event, siya ang obligadong magpatunay. Yan. Sabi ay, nawala ba yung ano, naanod ng baha? Okay? O, hindi patunayan mo, hindi ako maniniwala hanggat hindi mo pinapatunayan. So, hanggat hindi mo sinasabi sa akin or hindi mo napapatunayan sa akin, kailangan mo pa rin bayaran ako. Okay? So, yan. At saka dapat walang negligence. Okay? So, walang negligence, walang misconduct, walang delay, walang fraud. So, basta siya ay honest dapat. No negligence, no delay, no fraud. So, basically, basta good faith dapat si obligor. Hindi siya bad faith. Okay? And then another exception dun sa general rule din natin is yung kapag yung item is generic. So meron pa ring obligation kasi nga genus never perishes. Ngayon, halimbawa, yung carnapping ba considered fortuitous event? Halimbawa ay naku nanakaw ba yung sasakyan na ibibigay ko dapat sa iyo? Let's say specific. Nanakaw ay hindi ko naman kasalanan. So, depende siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang carnapping ay fortuitous event. For as long as walang negligence. Alam mong talamak ang nakawan, hindi mo pinasok yung bahay, may parking ka na, ay pasok ang bahay. Hindi hindi mo pinasok sa bahay, may parking ka naman. Ayun, so pwede kang maging negligent dyan. So, carnapping per se cannot be considered as a fortuitous event. Okay? Yan. Kailangan patunayan talaga na it was really done by other parties or independent from you. Okay? Kasi baka mamaya nag-inutusan mo ang isa, ikarnap yan. No? So, papasok ka doon sa elements. Hindi ka ngayon free from any participation. So, may kinalaman ka, ika nga. Hindi ngayon automatic fortuitous event ang carnapping. Ganon din naman ang robbery. Ang robbery, again, pag nanakaw, hindi rin naman siya per se considered as fortuitous event agad. Kailangan mong patunayan na present yung mga elements. Okay? Ayan. So, I guess, natakal ko naman yung mga dapat kong i-discuss sa inyo sa 1174. Again, kung medyo nalito ka, ulitin mo lang yung ating discussion. Pakinggan mo mabuti, no? Kasi hindi ko naman naiisulat lahat. And yun, I hope meron akong bagong na-impart sa inyong learning. Um, and lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aaral mabuti, mag-iingat palagi, and laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!